I believe hindi maganda, negative yung sinasabi niya, soggy. Parang wet and soft, parang gano'n. Parang may daya yung sa sauce. Pero yung chicken, something na alright mga tol, isang vlogger, artist o whatever na naman itong nagpapasikat sa internet kamakailan lang. At isa nga sa video niya ay talagang attention seeking na content na talaga yung ginagawa niya. Nagpapapansin siya para mapansin sa paraan na kahit makabastos na ng kapwa. At di lang tao ang dinidisrespect niya sa ginawa niyang ito, pagkus pati yung Diyos na nagbibigay ng grasya. Kaya please lang, wag na wag ninyong gagayahin yung ginawa nito. Play natin yung video kung anong ginawa niya. So, yung video na to wala nang logo. Wag na ninyong i-follow, i-boycott na ninyo kaagad dito, no? Kahit di pa siya kilala. Kasi dito nagpapakilala na siya ng kanyang hindi magandang asal, no? Kahit sa ibang lahi. Yung way niya ng paggawa ng content ay hindi dapat pinamamarisan. So, ito play natin. Play. Alright guys, it's night. Work's over. I may or may not have just and it's time to try some fucking Jollibees I've never fucking had in my life. Now, a lot of you might not even know this, but my stepmom's from the Philippines, so I grew up eating a shitload of Filipino food. So, let's see what we got. So, meron pala siyang stepmom, no? Isang Pilipino. Pero sige, panoorin pa natin kung anong gagawin niya sa isang tinaguriang Filipino food na kilala ng pagkain sa Pilipinas. Play natin ng patuloy. Look at this dry-ass adobo rice. Sorry, this dry-ass adobo rice. Tastes like butt. Alright, here's some fried chicken. Chicken gravy. Let's see what's going on. Chicken, gravy. So dito medyo wala pa siyang masyadong sinasabi dito, no? Adobo. Adobo daw, chicken. Alright, John. I'm gonna tell you one thing. I really think the gravy is just tricking me. Chicken's not even that good. Gravy's fired. Chicken's actually, but okay, let's taste this drink. Dito banda may sinabi siya sa chicken, no? Alright, John. I'm gonna tell you one thing. I really think the gravy is just tricking me. Chicken's not even that good. Gravy's fired. Chicken's actually like kind of soggy as fuck. I believe hindi maganda, negative yung sinasabi niya, soggy. Parang wet and soft, parang gano'n. Parang may daya yung sa sauce. Pero yung chicken, something na may sinabi pa siya kanina. So, patuloy natin play. Hello, Mr. Pineapple. Alright, don't judge me, but taking this chicken and I'm gonna dip it in the pineapple. Don't judge me. Pero sinawsaw yung chicken dun sa pineapple juice. Sige, play pa natin. Bukod sa ginawa niyang yun, wala na. Dumiretso na siya dito sa ginawa niya dito sa spaghetti. Alright, this shit smells like fuck. It's spaghetti with like little hot dogs in it and like cheese. Let me get. So di pa niya natitikman, no? Meron na siyang sinasabi kaagad na ew. Sige, tignan ninyo dito sa umpisa. What the fuck? Let me get a fork. Ew. Wait, I feel like that just ruined my night. Ew. It's like, ew. Ooh, Jollibee. Ew. All right, look at these. Okay. Tuloy pa ba natin? Sige, konti pa. Fries. I can't even try this. Are you fucking kidding? Look, it's not like they're all limp dick. Alright, supposedly this is why everybody goes to fucking Jollibee. Okay? It's this thing. Oh my god. This little fucking fried fucking mango pie. Are you kidding me? Oh my god. Okay, wait. I need to smoke before I do this one. Okay. Let's try this. You fucked up. Ooh. Hey guys. You fucked up with the spaghetti, Jollibee. Look, you made my phone fucking fall down.
It's good, but like, don't go to Jollibee. This shit sucks. So yun Works mga over. tol, kahuli-huli yan no. Sinabi niya na huwag kayo pumunta sa Jollibee. So tatanungin mo tong ano na to, content creator na to or tiktokeris na to. No, bakit mo kailangang gawin to, ha? Grasya, dinudura mo para ano, sumikat ka, magpapansin ka lalo. Para ano, 'di ba? Kumita na mas malaki o something na katulad nun. So guys, huwag niyong gagayahin to para dun sa mga maliliit na creator na gaya natin, no? Hindi natin kailangan gumawa ng hindi pagrespeto sa una, syempre sa may likha, tapos sa tao, 'di ba? Kasi saan ba galing yung biyaya, 'di ba, sa itaas. Tapos ginagano mo, dinudura-dura mo. O sabihin na natin di ka naniniwala sa Diyos, 'di ba? Hindi mo naman nirerespeto naman yung tao. So pamamagitan ng pagyurakan mo sa matatawag na natin tong Filipino cuisine, 'di ba? Yung mga inihain dito, 'di ba? Nakasanayan na yan lalo Jollibee, 'di ba? So, nawala 'yun sa lahat ng 'yun nawala diyan sa video niya at pinakita niya yung pangit na pag-uugali. Hindi man yan yung katotohanan sa buhay niya, hindi man yan yung totoong ugali niya. 'Yun yung ginagawa niya, pino-project niya, pino-portray niya sa content niya. Hindi ko alam kung lahat ng content niya ganyan, pero makikilala mo na siya dyan pa lang. So talagang naghahanap siya ng attention, mapansin lang siya. Siguro pwede nakikita niya mataas yung tawag dito no, yung viewership, mataas yung gumagamit ng internet sa Asia kasama na ang Philippines, kaya nagawa niya rin tong isang ganito para mahit niya yung followings na ninanais niya or kung ano mang goal niya. Pero kahit ano pa yung nasa isip niya, 'di ba? Makikita mo dito na hindi maganda yung ginawa mo. Hindi maganda yung ginawa niya at hindi to magandang gayahin. Nawa hindi gayahin to ng mga content creator na nag-uumpisa pa lang para lang umusbong kagad ay gagawa ng bagay na pagsisisihan nila sa uli or hindi nila ikatutuwa. Kasi itong mga ganitong bagay in the end ikaw din yung mapapahamak or hindi kaya ikaw din yung magsisisi, makokonsensya sa ginawa mo. Nakita ko nga dun sa isang video sa TikTok na nagre-react din sa video niya, ay yun yung sinasabi, no? Meron to nagaya siya na parang Kit or Clint something yung pangalan niya. Yun yung ginagaya niyang way ng pagvi-video. So gaya-gayahan lang sila no ng pangit na estilo, kung ganun man yung ginagawa ng isa rin. Sinasabing baka ginagaya nito is nawa hindi gayahin ng mga tao yung ganyang paraan, no? Kasi marami namang paraan na maayos. At kahit gusto mo maging kakaiba, hindi pagiging kakaiba yan, pagiging common lang yan, common na kabastusan para mapansin o parang paggawa ng krimen, no? Gusto mong gumawa ng pagpapansin, gumawa ka lang ng krimen, at least 'di ba makukulok ka pa. May parusa ka agad. Pero dito no, mas matindi yung maging ano mo kundi mo baguhin yung ganyan. Baka dumating yung time na magkasakit ka or something, kasi talagang ewan ko, hindi ko alam kung anong masasabi ko sa video na to, kasi blessing yun, pagkain yun para ganun-ganunin mo. It is something na may connection sa nagbigay sa iyo, ba, maaring tao. Syempre dapat una nga sa lahat yung Diyos na nagbibigay talaga sa inyo. So dito, bago tayo mag-end sa video na to, tingnan natin mga comment nila dito. Comment ng mga tao, no? Sabi dito, personally, I don't care if he likes the food or not, but insulting the food by spitting on it and talking inappropriately about it is considered disrespectful. So totoo naman, no, disrespectful talaga yung ginawa niya. Sabi dito, anything for views. He wants beef, bad publicity is still publicity. Mas mainam wag na lang pansinin. So tama rin to sinabi nito, no? Kaya play natin yung video kanina. Makikita ninyo wala doon yung logo or tatak nung TikTok account niya or social media niya. Para hindi nyo na i-search yan, ni boycott na yung ganyang content creator. Kasi hanggat hindi tumatanggap yung tao na yun ng backlash or something na makaka-apekto na sa account niya or ano man, mass report or ano pa, hindi siya mag-a-apologize or hindi niya babaguhin yung mga content niya. Pero 'di ba? Hirap din pilitin ng mga tao. Hayaan mo siya kung ano yung gusto niyang gawin, basta wag na natin suportahan at para hindi na siya marami pang gawin na katulad niya. Kasi the more na sinusuportahan natin ganyan, the more siyang nagpapatuloy pa kasi may sumusuporta. So obviously, he did what he did because of engagement and views. Immature, no? Immaturity daw. Tama. Diba? Kasi pwede ka lang umisip ng ibang paraan
para makagawa ng content instead ng kaysa ganyan ba. Well, as usual, he can disrespect the food and anybody to gain more views. So parehas ng ganun ng comment. Iba kasi Jollibee sa labas ng bansa, o kahit iba pa yung Jollibee sa labas ng bansa, no, I believe hindi mo dapat gawin yun sa pagkain. Kahit ngayon pinakaayaw mo, no, pinaka hindi mo gustong lasa, hindi ka dapat reklamador, hindi ka pwede gusto mo magluto ka na lang, ikaw na magluto mag-isa, ikaw na bumili ng sariling gusto mo, hindi yung bibili ka ng ayaw mo tapos may sasabihin ka pa. Effective ginawa niya, madaming views, madaming dollar. So isa pa to, no, sinabi niya, no, itong sinabi ni Anjo. Effective, paano mo i-define yung pagiging epektibo ng isang bagay, no? I believe hindi yun worth it ng effort, hindi rin worth it ng oras yung ganun. Kitain mo man yun para kang sinabi mo lang kumita ka sa pagbabastos ng kapwa mo, pambabastos, diba? Hindi mo rin yun malalasahan, hindi mo rin yun makakatuwaan. So ito yung sinasabi natin kanina, no? Yes, alam naman natin number user ng internet ang Pinas, kaya for views. Baka number 1 yung sinasabi niya, number 1 user ng internet ang Pinas. So yun sinasabi ko, no, kasi parang mataas yung tawag ba dun, yung according sa mga survey o mga datos ay mataas ang gumagamit. Isa yung Pilipinas, yung internet. So natural yung gagawin ng mga tao kahit banyaga is yung mga related, yung mga Asian or Pilipino na katulad natin. Madami din report. So hindi ko alam kung ano yung sabihin sa report, pero kung sinasabi niya yung mass report, pwede rin, no? Pwede ninyong i-mass report yung account na yun. Pero para sa akin, okay na yun, wag na natin pansinin. Pag halimbawa, wag naman nawa niya gawin ulit yung ganong content, pwede nating i-mass report sa susunod, no? At di na pabalikin sa internet sa dami nang nagre-report sa kanya. Sabi dito, pag sobra-sobra, report na yan ng maban, no? Sobra-sobra daw, i-report na para maban. So yun lang, guys. Siguro hanggang dito na lang. Ikaw, anong masasabi mo sa video na to? Comment down below. Siyempre, kita ulit tayo sa susunod na video. See ya! Hi guys! If you enjoy watching videos like this, please hit the subscribe button so you will be updated on our latest videos. You can also follow me on TikTok and Facebook. See ya in the next video.